Yorme! sa atin ang pamahalaan lukso sa Pilipinas. Kasama rin po natin ang ating pagminamahal na Vice Alcalde, palapatin po natin Vice Mayor Ching Atienza. Salamat po ng ating po mga nanay at tatay, sa ating po mga kuya at ate, manatili lamang po tayo nakaupo sa ating po mga upuan. Mamaya po ang ating po mga staff ang siyang lalapit po sa inyo para po ibigay ang tulong ito sa pamahalang lungsod ng Maynila. Yan po At syempre po sa mga pagkakataon po ito upang bumati po sa ating lahat, palakpakan po natin ang ating po napakasipag na Vice Alcalde, Vice Mayor G. Atienza. Magandang hapon. Kamusta kayo? Alam niyo, naniniwala ako, minsan nangyayari mga ganito, hindi magagandang pangyayari para subukan na ng ating pananampalataya. Kaya, imbes na umiyak, salamat tayo kahit mga sakit. Dahil naniniwala ako sa isang iyak, kinuha man ng Panginoon, kaya niya ibalik yan kung buo. Kaya magtiwala kayo. At ang maganda, sa pamumuna ng ating napakagaling na Yorme, buhay na ang gobyerno. Kaya hindi kayo mapapagayaan. Kaya talagang swerte tayong lahat dahil si Yorme ang ating alkalde dito. Dahil makikita nyo naman, pati ang mga kasama natin sa MSWD, ang bilis na tumulong sa inyo at nandito sila, tutulungan kayo hanggang kayo ay makatayo sa inyong mga paa. Anyway, hindi ko nakakabaan to. Maging masaya tayo dahil kahit papaano, wala namang nawala. Lahat ng meron kayo na nawala, madaling ibalik. Pero importante ang buhay nyo nandiyan. At nandito lang kami para sa inyo. Mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat po, Vice Mayor Ching Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, palakpakan po natin. At upang marinig ang mensahe ng ating minamahal na ama ng lungsod ng Maynila, palakpakan po natin, Yorme Isko Moreno. Sino ba ang binata sa inyo? Taas ang kamay. Pero ba? Pwede pa to. Magandang araw. Sa mga special mention lang ng aking mga lolo at lola, o mga senior citizen, I love you. Ang aking asin pa. Magbababa ako ng memo. Unahin ko lang muna to kasi nabili ko na eh. Magbababa ako ng memo sa barangay, itatala kayo lahat para walang maiwan kasi yung pinangako kong gatas nandiyan na. Yung insure, napili na natin para sa mga minamahal kong lolo, lola, nanay, tatay na senior citizen. Kaya para sa inyo yan. In fact, nagpa-order pa ako ulit para sumapat yung numero. Kaya abangan niyo po yun. So hopefully, soon as makuha namin yung data, we start distributing it. Now, nataon naman, na weekend kayo naglaro ng apoy. Gagawin niyo sana Lunes. Biro lang. Malungkot yung sitwasyon, pero life must go on. Kaya lang, mas maswerte itong barangay ninyo. Dahil hindi lang kayo tumanggap ng lulutuin, pati yata paglulutuan, meron kayo. Magaling talaga ito si Director J. Palakpakan nyo nga si
po na kanyang kasama. Kami naman ni Che, kaninang umaga, I think mga alas 6 ng umaga, ka-text ko si Jay. Sabi ko, i-process na agad yung financial assistance. So, happy naman ako dahil yung mga taong gobyerno ngayon, mabibilis kumilos. Kaya, kaninang umaga nilakad, na-withdraw na ngayon. Bawat isa sa inyo, kahit pa paano mamaya, kaya bukas ang maga, bili na kayo kagad ng gamit, ng bubong, ng 2x2. Yung 2x2, pag may sumobra, ipalo nyo sa Tulongges para tumahimik ang Maynila. Kaya talaga gusto ko matahimik lang. Alam niyo bakit? Bakit ba gusto ko matahimik? Alam niyo, mahirap na nga tayo. Ayaw ko naman mabuhay tayo ng maraming dugyot sa kalsada. Sabihin, kahit mahirap tayo, hindi kailangan maging dugyot ang pamayanan. Tapos, mahirap na nga tayo, inaabuso pa tayo ng ilang kriminal o Tulongges. Gusto ko makapamuhay ng panatag ang taong bayan. Gusto ko lang maayos, may peace and order, maghanap buhay tayo. Nahawa ang Diyos, makaraos tayo. Someday, somehow, anak ninyo, umangat. Hindi man tayo umangat bilang magulang, yung anak naman natin ang umangat sa buhay. Kaya ang gusto ko lang, ayusan, maaliwalas, panatag. At sana, huwag yung dalasan, parang linggo-linggo sa Maynila, may naglalaro ng apoy. Nadadalas eh. Mag-iingat kayo kasi sayang naman yung mga naipundar ninyo. But then again, it's like what the Vice Mayor said, yung mga nawala, mabibili natin ulit. Ang importante, buhay tayo. Life will go on. Kami naman, bukod sa mga gamit, makakain, ang gusto ko, makabalik kayo agad, makapagpagawa kayo agad ng inyong masisilungan. Sabi nga na nanay ko lagi, aso nga, naghahanap ng masisilungan kapag umuulan, tao pa kayo. That's why I always believe, as you can see, nakita nyo ang prioridad ko sa Maynila, housing. Nakailan na yan? Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Ngayon, itong termino ko na ito, magpapagawa pa ako ng Condominium 2 para doon sa mga squatter doon sa gitna ng island sa may San Nicolas area. Kasi basurero pa lang ako, squatter na yun. Kaya nung naging mayor ako noong una, pinatayuan ko sila ng condominium at nagiba ako na yung isang bloke. At isang bloke nagiba, hindi tinapos sa probinsya. Inilagay sa condominium. The same place kung saan sila nag-aaral, nagtatrabaho, nag-aanap. How I wish magawa ko yun sa lahat sa buong Maynila. Ngayon, kaysa mag-wish ako ng mag-wish, pag may kakayanan, magtayo ka agad ng isa, dalawa, o tatlo. Bring back dignity at kasiguruhan sa bawat pamilyang Manileño kung walang sariling tahanan. Yan ang pangarap ko. Ito lang, yung ginawa ng Diyos, mapagtagumpayan natin hanggang tumatakbo ang taon. Kaya nga, naiinis ako dahil nawala lang ako saglit yung San Sebastian Residence saka Pedro Hill Residence, ipinamigay doon sa mga malapit sa kusina, hindi doon sa mga taong tunay na nangangailangan. But the thing is, nire-review ko na yan. May mga nag-abusong politiko dyan, pero hindi ko yan papayagan na hindi makuha ng taong deserving. Kailangan sa taong deserving makuha yung pabahay niya. At sa 2-bedroom condominium unit, saan ka nakakita? Dati kang squatter. Ngayon, pa-elevator ka po. 15 floor, please. Because squatter ako eh. Alam ko ang pakiramdam ng hindi ka sigurado kung yung bahay mo nakatirik pa, galing ka sa eskwela, baka natulog ka. These are the things why malapit sa akin yan. MBN, housing, education, healthcare, and jobs. Yan.
yung apat na yan, lagi ko araw-araw na pinagtutuunan ng pansin kung paano may bibigay sa taong bayan. Andiyan si Tol? Tol. Ayan, si Tol Sarkal. Buti na lang, hindi si Leted Sarkal. Mas pogi ito. Sino bang dalaga naman ngayon? Pinata pa to. Dalaga pa? May asawa na eh. But anyway, lahat ng mga nasunugan, nasunog ang bahay, pamilya, matatanggap kayo sa syudad ng Maynila. Hindi ko pera to ha, para wala kayong utang na loob sa akin. Kasi ayaw kong, madalas kasi yung politiko, pag namimigay ng pera, lalo na pag-halalan, di ba? Dito, nung halalan, bumaha ng pera dito, grabe. Tupad, haka, kung ano-ano, di ba? Bumaha dito, alam na alam ko yun. Pero anyway, pera naman ng gobyerno yan. Ito, pera ng gobyerno. Wala tayong pera, pero nagsisinop ako na magtabi, lalo na partikular pag may aberya. Bawat isa sa inyo tatanggap ng 15,000 pesos. Okay? So mag-iingat kayo. Next time, kung may kakailanganin kayo, sumulat lang kayo sa akin. Dahil ako, mahilig ako magbasa ng sulat. May sakit kayo, kung pangangailangan kayo, wala namang masama. Ballpen lang ang puhunan. Bibigay nyo lang si Tiyod. Malay nyo, marinig ang sulat ninyo. Kung ano man yung pangangailangan. Katulad ng mga sumulat sa akin nung nakaraan. Oo, kung nababalitaan ninyo, si Tol, nakailan ka ngayon? Oo. Kasi si Tol ang pinapadalan ko lahat nung sumulat sa akin. So I'm doing my best at pumanatag kayo. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Yon, Miss Kong Moreno Magoso. At syempre, kasama rin po natin ang ating pong butihing konsehal, Councilor Tol Sarkal. I love you din. Pero alam niyo po, maswerte tayo. Actually, nakita ko lang din naman po yung mga post ni Chairman Ervin. Parang kuya ko na po yan kung paano po yung relasyon namin. Pero alam ko naman po, lahat naman na sinasabi lagi sa atin, di ba? Manakawa ka na lang, huwag ka lang masunugan. But masaya naman din po ako na kahit pa paano, yung gobyerno po natin, maayos, madaling mag-communicate sa isa't isa. Kung nakita po ni Yorme din, talagang nasalanta na po tayo lahat, talagang ang priority niya was action kaagad. Lunes na Lunes po, nandito na po kami. Lunes na Lunes, pumunta na po kami dito para po makapagbigay po ng tulong sa inyo. Alam ko nga po, ay nung isang araw lang, nakapagpakain na rin po tayo dito kahit paano. Pagkawid lang po sana. May nagsabi na kulang pa sa itlog ko po, yung lugaw po na pinakain ko. Kaya dapat pag-uab po. Ang itlog po, ang lugaw ko po. Pero, alam niyo po, alam niyo naman, dito po, sa barangay natin, hindi ko lagi makakalimutan, kayo po lagi, kahit anong mangyari, kahit nahihirapan na tayo sa pang-araw-araw natin sa buhay natin, lagi pa rin po kayo nakasmile, lagi pa rin kayong positive, lagi pa rin kayong lumalaban. Kaya nga po, masaya rin naman ako kahit papano na ngayon, hindi kayo nawawalan po ng lakas na loob. Hanggang ngayon pa rin po, alam ko, nalalaban po tayo, alam ko na magsasama-sama tayo. And at the end of the day po, tingin ko rin naman po, pag patuloy tayo na may tiwala po sa isa't isa, makakaangat po tayo, and at the same time, lahat po tayo ay malalampasan po natin, lahat po ng pagsubok po na ito. Sinamahalan din tayo ng kapitbahay po natin, si Chairman Rolling J po. Ngayon lang po. Malayo mo yung pinanggalingan. Ibang ilisa. Pero, alam niyo po, kami naman po, we will always be here. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal din kayo ng chairman po ninyo. And of course, si Yorme and si Vice Chief, hindi rin po kayo iiwan. Tulad din naman po ako.
Kaya, Opo. Sa susunod po, kapag may palugaw po ako, tatagdagan ko ng itlog ko po. Maraming salamat at mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. And of course, maraming salamat din po, Director Jay de la Puente at sa kanya pong mga kasamahan. Ngayon din po sa ating pong barangay council. Maraming salamat po. Manatili lamang po tayo nakaupo sa ating pong mga upuan at sa ating pong mga staff ang siyang lalapit po sa atin upang kunin po ang inyong po